Hello guys, so nandito na naman tayo at good morning dyan at good evening rito. O ha, sa mga didilis dyan, sa ano ha, yan suot ko na ang suot ko na ang paborito ninyong picture ng inyong poon na si Fentaboy. So Fentaboy, happy birthday ha, ayan nakalagay rito ha, proud preso. Proud preso si Fentaboy, guys. Anyway, ito pag-usapan natin. Nakita nyo yung picture sa taas, no? Aba, may didilis daw na talagang sigurado na pagdating sa Senado ay si Inday Sayad ay maabsuelto. At yan ang ating pag-usapan, okay? Guys, ganito yan. Okay? Alam nyo, kung si Inday Sayad ay sigurado na sa Senado na siya ay maabsuelto, hindi na yan aakyat sa Supreme Court. Hindi na yan gagawin na umakyat pa sa Supreme Court at alam naman niya na malamang-lamang mas malaki ang tsansa na i-dismiss na ito ng Supreme Court at siya ay magtutuloy-tuloy ang hearing sa Senado. Alam nyo guys, si Inday Sayad, sa totoo lang yan, ay tarantantino, inaampit niya, ay alumpihit na. Para ng sinisilihan. Alam nyo kung bakit? Okay. Ganito yun guys ha. So, ayan na nga, di ba? Akala niya, may kasiguruhan na sa siyam. So, ibig sabihin, may siyam na siyang kaalyado na boboto ng no. So, 15 lang ang natitira na posibleng bumoto ng yes at kulang ng isa sapagkat syempre, ang rules kinakailangan 16 or yung 1/3 ng 2/3 ng Senate no ang siyang boboto ng yes. So ito ay pumapatak ng 16. Meron na siyang siyam. Ang problema, nangungurong business si Inday Sayad. Bakit? Aside from nababalitaan na niya na talagang may babaliktad. No, dahil sa yung mga naikwento ko sa inyo nung una, dahil nagbabaka sakali na yung susunod na magiging presidente, which is hindi si Inday Sayad, no? Yung susunod na administrasyon, baka sakaling mapapagbigyan sila na makapagpiyansa man lang. Ang tinutukoy ko rito ay yung mga nai-involve sa flood control. Na malamang-lamang itong mga nai-involve sa flood control na ito, may chance, malaki talaga ang chance na bumaliktad. Ayon sa ating puting kabayo. Pero eto guys, eto pa ang nadagdag sa pressure ni Inday Sayad. Okay? Isang grupo ng mga non-government organizations, okay? Na ito ay yung anong pangalan nito ng grupong ito? Nakalimutan ko. Makabayang samahang ekonomiya ng bayan. Basta ganon, ito na lang, nakalimutan ko lang. Isang grupo, okay, na pinagsama-sama mula sa iba't ibang sektor ng ating lipunan, na meron ditong mga academs, no, na pinagsama-sama. Ibig sabihin, may mga manggagaling sa UP, not UP, PUP, may manggagaling sa San Beda, may manggagaling sa San Sebastian, may manggagaling sa UST, okay? Na mga academs, no? Mga profesor at mga estudyante. Aside from them, merong manggagaling sa grupo ng ilang mga relihiyon, no? Except sa INC, hindi kasama. Grupo ng relihiyon na pangungunahan ng ilang mga Catholic bishops, ilang mga Orthodox, okay? Catholic Orthodox, meron ditong ilang mga protestante at merong mga ilang Pentecostal na grupo. Okay? At hindi lang yan, meron ding mga luminaries, merong mga retired justices, alam na natin kung sino mga yan, merong mga retired retired justices at mga iba't ibang mga nanggaling din sa civic organizations. So marami ito, okay? Na isang samahan na bagong nabuo lang nitong taong last 2025 lang nabuo, na itong mga ito ay magbabantay ngayon sa impeachment. Anong ibig sabihin? Habang naghihiring sa Senado,
sila ay nakabantay at sila rin ay naghihiring, sinasabayan nila at pinupuna at binabantayan talaga ng mga ito kung anong magiging mga reaksyon at pagkakamali ng Senado, at ang pinakababantayan nito ay ang mga judges o ang mga senador mismo. Isang malaking grupo ito, at ang grupong ito ang magbibigay ngayon ng pressure dito sa mga senador upang gumawa ng tama at ayusin ang kanilang mga magiging judgment ng naayon sa ebidensya, sapagkat napakalaking grupo ng grupong ito na magbabantay, guys, ha. Tandaan ninyo, magbabantay upang magbigay ng public pressure. Tandaan natin, mas mabigat kalaban ang public opinion pagdating sa halalan. At ilan sa mga judges, senators na ito, alam naman natin na sila ay re-electionist. Sino ba ang mga re-electionist? Siyempre, si Jingay nandyan eh. Si Jingay hindi na makakatakbo, makukulong na pero sino? Si Cayetano. Si Mr. 10K, re-electionist yan, guys. Si Robin, bagamat sabi niya hindi tatakbo, sinungaling yan. Re-electionist yan. Si Robin, sino pang re-electionist sa panig nila? Sino pa ba? Si Joel Slord, si Kiwik Melt, mga re-electionist yan. No? So marami dito sa Siam ay mga re-electionist, no? Ngayon, guys, nakabantay ang taong bayan. Ito'y isang malaking grupo na magbabantay. At itong grupong ito, may kakayanan na ngayon na ibig sabihin, kung kinakailangan na lumabas at mangyayari uli ang nangyari sa panahon ni Erap, pwedeng mangyari, at ito ang may kakayanan na gumawa ng isang malawakang protesta at malawakang rally at papanagutin itong mga senador kapag sila ay gumawa ng mali, no? Kapag kitang-kita ng taong bayan ng ebidensya tapos sila ay hatol ng not guilty, what the heck? Dito makikita natin ang galit ng taong bayan. Kaya ngayon, ito ay nagbibigay ng pressure kay Inday Sayad. Kaya pinipilit ni Inday Sayad na magkaroon ng TRO ang Supreme Court mag-release ng TRO upang wag matuloy ang impeachment. Bukod pa sa pressure ni Inday Sayad na si Caramil Madriaga ay talagang magsasalita at magwi-witness na sa April 14. Sigurado na yan. So si Inday Sayad, alumpihit talaga. So punong-puno ng pressure at hindi na makapagtutulog. Ang sabi nga ng ating puting kabayo, iba na daw ang atmosphere sa Davao dahil laging mainit ang ulo ng mga may Sayad siblings. Kumbaga, iba na daw ang ambience dahil talagang yung grupo ng makasayad, Makatae Black na ito ay talagang pressured na kahit hindi lang si Inday Sayad, pati ang mga kaalyado nito. Dahil hindi maintindihan kung ano ang gagawin. So, ang pag-asa na lang nila ay magbigay ng TRO ang Supreme Court, which is very unlikely na this time paboran sila ng Supreme Court. Otherwise, there is the possibility talaga na magkaroon ito ng constitutional crisis, no? At alam ng Supreme Court yan. So, yan ang mga latest na balita. So, itong malaking grupong ito ng mga non-government organizations at mga civic groups na magbabantay. Ang babantayan nito mismo ay ang impeachment trial sa Senado. Kaya, naku po, Rudy. Nape-pressure na ngayon yung mga senador. Nung malaman ng mga senador ito, ay naku po, talagang sila ay nagpapaisip na. Si JB Ejercito nga pala, ha? Si JB, isa pa yan, re-electionist rin yan, ha? So, kahit yung sa kabila, kahit yung mga nasa mayorya. Okay? So, yun lang sa mga bobong didilis at may sayad dyan, ang tatay nyo ay karton. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!